Si Adriana Vieira ay pinanganak sa Sao Paulo sa Brazil. Siya ay 31-year-old na single mom, isang modelo, influencer at nangangarap na maging musikero. Sa kanyang social media makikita na puno ng karangyaan ang kanyang buhay. Mayroong siyang mahigit kalahating milyong followers sa Instagram. Kilala siya sa online bilang si Lady Rich Forever at hinahangaan siya ng marami dahil sa mga ipinapakita niyang marangyang pamumuhay, tulad ng paglalakbay sa yate, mga bakasyon at pagdalo sa mga sosyal at kilalang mga gatherings. Sa likod ng mga filter at maingat na piniling mga post, si Adriana ay isa ring ordinaryong babae na ginagawang lahat para mapalaki ng maayos ang kanyang 6 na taong gulang na anak na lalaki. Nagsimula ang kanyang paglalakbay sa Miami noong 2022 nang lumipat siya mula Sao Paulo papuntang Florida kasama ang kanyang mister na si Roberto Tisario at ang kanilang anak. Madalas magbahagi ang mag-asawa ng mga larawan ng marangyang pamumuhay sa social media at nagpapakita ng yaman at magagandang oportunidad. Upang matustusan ang kanilang pangangailangan, nagtrabaho siya bilang modelo at dancer. Kalaunan, pinasok na din niya ang paggawa ng mga adult contents sa OnlyFans, kung saan ipinakilala niya ang sarili bilang isang fitness girl. Noong July 2023, naglakad siya sa runway ng Miami Swim Week, isang prestiyosong event at isa sa pinakamataas na nangyari sa kanyang karera bilang modelo. Sinubukan din niyang pasukin ang larangan ng musika at binahagi ang kanyang malikhaing proyekto sa kanyang mga followers. Ang kanyang Instagram ay halo ng professional na photoshoot, mga travels at mga masasayang sandali kasama ang kanyang anak na madalas niyang tawagin na kanyang ray of sunshine. Sa isang post niya noong September 5, 2024 ay nagpapakita kay Adriana habang ipinagdiriwang niya ang ika-6 na kaarawan ng kanyang anak. Ang post ay may caption na, "Umiiyak si Mami sa tuwing naiisip kong hindi ka na muling magiging ganito kaliit. Ikaw ang buhay ko at ang ray of sunshine ni Mami." Gayunman, hindi rin naiwasan ang kontrobersiya sa buhay ni Adriana. Ayon sa mga otoridad sa Brazil, batay sa ulat ng Daily Mail, si Adriana at ang kanyang dating mister ay inasinta umanong sangkot sa isang multi-million-dollar na panluloko sa Brazil bago sila lumipas sa US. Ang umano'y scam ay konektado sa isang kumpanyang tinatawag na 123 Importados, kung saan nagbebenta raw sila ng mga electronic gadgets tulad ng cellphone at TV sa presyong mas mababa kaysa sa karaniwang halaga sa market. Nag-order ang mga customer online ngunit hindi nila natanggap ang mga produkto. Inilarawan ito bilang isang pyramid scheme at sinasabing mahigit 7,000 katao ang naloko. Noong 2019 nang magsimula ang investigasyon ng pulisya sa Brazil, tumakas sina Adriana at Roberto patungong Florida. Doon ay patuloy nilang ipinapakita sa social media ang kanilang marangyang pamumuhay. Bagamat nakipag-ugnayan na ang mga otoridad ng Brazil sa kanilang mga counterparts sa US, walang naganap na pag-aresto at nanatiling halos hindi napapansin ang kanilang mga gawain. Sa isang panayam, sinabi ng ina ni Adriana na si Antonia na naghinala siya nang bigla na lamang niyang makita na namumuhay sina Adriana at Roberto ng sobrang marangya. Ngunit sa kabila ng mga paratang hindi malinaw kung may napunta bang pera kay Adriana matapos ang kanilang paghihiwalay o kung kinuha lahat ni Roberto, lalo na't sinasabing iligal ang pinagmulan ng pera. Dahil dito, wala ring legal na basihan si Adriana upang angkinin ang anumang bahagi nito. Ang tiyak ayon sa mga source ay nagtrabaho si Adriana sa iba't ibang paraan upang masuportahan ang kanyang anak. Sumasayaw siya sa mga nightclub sa Miami, tumatanggap ng modeling jobs at sinusubukang gamitin ang kanyang presensya sa social media upang makabuo ng sariling pangalan at kabuhayan. Para sa kanyang mga followers, si Adriana isang kaakit-akit at kahangahangang babae. Isang inang pinagsasabay ang pag-aalaga sa anak at isang marangyang pamumuhay. Noong gabing yon, sumakay si Adriana sa isang marangyang yate na nakaangkla malapit sa Biscayne, malapit sa Rickenbacker Causeway sa Miami. Ang okasyon ay isang high-profile na party na sinasabing inorganisa ng isang hindi pinangalanang rapper. Puno ang yate ng mga kaibigan, kakilala at panauhin at saganang alak at pagkain. Ayon sa mga ulat, nakaangkla ang yate sa laot na perpektong tagpuan para sa isang gabi ng kasiyahan. Noong gabing yon, nagbahagi siya ng huli niyang post sa kanyang pangalawang Instagram account. Ipinakita sa larawan ang 2 babaeng nakabikini sa yate habang nakatingin sa paglubog ng araw at may bote ng champagne na kumikislap sa kanilang likuran. Isang simpleng kuha yon ng marangyang buhay na ipinapakita niya sa kanyang mga followers.
Isang buhay na tila hindi matitinag at walang bahid ng panganib. Ngunit habang tumatagal ang gabi, nagbago ang takbo ng kasiyahan at nauwi sa isang mapanganib na pangyayari. Sa isang punto ng gabi, nagpa siyang ilang guest kasama na si Adriana na lumangoy sa paligid ng yate. Bandang 8:30 ng gabi may nakakita ng jellyfish sa tubig at binalaan ang mga lumalangoy na umahon na. Karamihan ay sumunod at bumalik sa ligtas na bahagi ng yate. Ngunit pinili ni Adriana na manatili sa tubig. Ayon sa mga saksi, gumagawa daw siya ng mga flip at dive at mukhang kampante sa kanyang kakayahan sa paglangoy. Pagkatapos, tumalon siya ng pauna ang ulo at hindi na muling lumitaw. Nagkaroon ng matinding panik nang mapansin ng kanyang mga kaibigan na may mali. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, tinawagan ng US Coast Guard sa lugar malapit sa 200 Rickenbacker Causeway. Natagpuan nila ang wala ng buhay na katawan ni Adriana at agad siyang dinala sa Ryder Trauma Center sa Jackson Memorial Hospital. Itinuturing na aksidente ang kanyang pagkamatay, ngunit ang mga pangyayari sa kanyang mga huling sandali ay nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sa sagot. Bakit nanatili si Adriana sa tubig kahit na may babala tungkol sa jellyfish? Totoo bang sanay siyang lumangoy gaya ng sinasabi ng ilan o may iba pang dahilan na naging dahilan ng kanyang pagkalunod? Hanggang ngayon hindi pa isinasa publiko ang pagkakakilanlan ng rapper na nag-host ng party at iginit ng mga pulis na wala siyang kinalaman sa pagkamatay. Gayunpaman kumalat ang mga chismis, kabilang ng aligasyong naroon umano ang rapper na si Rick Ross, subalit walang ebidensyang sumusuporta rito. May mga nagsabi rin na napatay si Adriana sa isang PDD-style na yacht party, ngunit wala rin itong patunay at nananatiling haka-haka lamang. Inuri ng Miami Police ang kaso bilang isang hindi matukoy na pagkamatay habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kumuha sila ng mga pahayag mula sa mga dumalo sa party at sinuri ang mga pangyayari para tayakin na walang kapabayaan o foul play na naganap. Ang gabi ng September 21 ay nanatiling nabalot ng hiwaga at ang huling paglangoy ni Adriana ang siyang nagtapos ng kanyang buhay. Ang pagkakatukla sa katawan ni Adriana ay lubhang nagpahina at nagpawasak ng damdamin ng kanyang pamilya, mga kaibigan at mga followers. Wasak ang puso ng kanyang ina na si Antonia nang matanggap niyang balita sa pamamagitan ng telepono, isang tawag na ayaw maranasan ng kahit sinong magulang. Sa isang panayam habang umiiyak, humingi si Antonia ng hustisya at malinaw na sagot at sinabing, "Gusto kong imbestigahan ang pagkamatay ng anak ko at kailangan ko ng tulong para maiuwi ang kanyang katawan. Hindi ko alam kung gaano pa katagal bago siya mailibing sa isang libingan." Samantala, ang 6 na taong gulang na anak ni Adriana ay naiwan sa pangangalaga ng isang babysitter sa Miami, habang ang pamilya ay nahihirapang makabiyahe patungong US upang kilalanin ang bangkay at asikasuhin ang mga kinakailangang proseso. Mas lalo pang sumidhi ang paghihirap ni Antonia dahil sa hamon ng pag-uwi sa katawan ng kanyang anak at sa pagtiyak ng kinabukasan ng kanyang apo. Sinabi niya sa mga reporter na lubos na siyang desperado at kailangan maiuwi ang kanyang apo sa lalong madaling panahon. Samantala ng patuloy ang investigasyon ng Miami Police na nakatuon sa pangangalap ng mga pahayag mula sa mga dumalo sa party at pagsusuri sa mga pangyayari upang matiyak na walang kapabayaan o foul play ang naganap. Ang kumpirmasyon mula sa autopsy na walang droga sa katawan ni Adriana ay nagdala ng pansin sa mga pangkalikasang salik. Ang kanyang pagkamatay ay naging usap-usapan sa social media, kung saan siya ay may mahigit 250,000 followers at nakabuo ng isang komunidad. Sa kanyang mga followers, naging lugar ang Instagram ni Adriana para sa pagdadalamhati, kung saan nagbahagi ang mga fans at mga kakilala ng kanilang mga taos-pusong mensahe. Ipinakita ng mga mensahe ang lalim ng epekto ng pagkawala ni Adriana sa kanyang mga kaibigan at kakilala. Ibinahagi ng kanyang kapatid na si Leandro ang pahayag mula sa kanilang ina sa social media na nagkumpirma sa kanyang pagkamatay at nagpapahayag ng matinding kalungkutan. Binanggit din sa post ang agarang pangangailangan ng pamilya para sa mga sagot at kapanatagan. Naantig ang ilang tao sa kwento ni Adriana. Para sa kanyang mga followers, siya isang inspirasyon, isang single mom na nagsusumikap na makamit ang kanyang lugar sa napaka-competitive na mundo ng Miami. Ang kanyang mga trabaho bilang modelo, musician at digital influencer ay humatak ng maraming tagahanga. Ngunit ang kanyang nakaraan na konektado sa isang scheme ng panloloko sa libu-libong tao sa Brazil at ang kanyang pagiging adult content creator sa isang platform
ang nagbigay daan sa ilan na sabihin na nakuha niya ang nararapat na para sa kanya. Walang tigil ang pakikibaka ni Antonia upang mabawi kapwa ang kanyang apo at ang katawan ng kanyang anak. Sa mga panayam, sinabi ni Antonia na mayroon siyang hanggang October 21, 2024 upang ayusin ang paglilipat ng katawan. Dahil kung hindi, maaring ilibing o i-cremate ng mga otoridad sa US ang kanyang anak. Mahigpit siyang tumuto sa cremation kahit na ito ang mas murang option. Sinabi ni Antonia na hindi niya kayang iwan ang katawan ng anak niya sa US at hindi niya ito maaaring pabayaan. Kahit na alam niyang mas mura ang cremation at pagpapadala ng abo, mas gusto niyang bigyan ng maayos na paglilibing ang kanyang anak. Tinatayang aabot sa $13,000 o kulang-kulang na 750,000 sa peso ang gastos para sa paglilipat ng katawan ni Adriana mula Miami papuntang Brazil, isang halaga na hindi kayang bayaran ni Antonia dahil siya ay walang trabaho. Para matustusan ang gastusin, nag-set up siya ng online fundraising. Ngunit hanggang October 16, 2024, halos $300 lamang ang nalikom, isang maliit na halaga kumpara sa kinakailangan. Kinumpirma naman ng Ministry of Foreign Affairs ng Brazil sa pamamagitan ng Consulate General sa Miami na alam nila ang kaso at magbibigay sila ng consular assistance sa pamilya. Humingi rin ng tulong si Antonia mula sa Federal Public Defender's Office ng Brazil upang tumulong sa proseso ng paglilipat at pag-uwi ng kanyang apo. Ayon sa opisina, silang nagsisilbing tagapamagitan sa mga usapan at nagbukas ng isang internal na kaso upang suportahan ang pamilya sa mga international process. Gayunpaman, iminungkahi ng institusyon na ang pinakamabilis na solusyon ay ang pagkuha ng isang pribadong kumpanya para sa paglilipat, na binibigyang diin ang kahalagahan ng agarang pag-asikaso sa proseso. Ipinapahiwatig nito na ang pamilya ay gumagawa na ng mga paraan para sa paglilipat, ngunit wala pang tiyak na mga detalye kung ito ay nagawa na o paano ito natapos. Sinabi rin ni Antonia na araw-araw siya nakikipag-usap sa kanyang apo at naaalagaan ito ng mabuti ng kanyang babysitter na nagpapahiwatig na hindi pa naibabalik ang bata sa Brazil hanggang October 16, 2024. Bagamat nagpakita si Antonia ng pag-asa sa ilang mga pahayag na nagsabing may mga kaayusan na sa mga proseso, walang kumpirmadong ulat na naibalik nga ang katawan ni Adriana sa Brazil. Ang deadline na October 21, 2024 ay nagpapakita ng matinding pressure para maresolba ang sitwasyon. Ngunit dahil sa kakulangan ng mga update, kaya wala ring balita kung nakuha nga ang katawan o hindi. Gaya na nabanggit, walang mga source na nagpapatunay kung nakuha ni Antonia ang katawan ng kanyang anak. Kung hindi niya ito nakuha, malamang na si Adriana ay nailibing na sa isang public cemetery o kaya ay na-cremate. Tungkol naman sa anak ni Adriana, may ilang ulat na nagsasabing bumalik na ito sa Brazil, ngunit walang balita kung tumulong ang kanyang ama sa proseso. Sa isang panayam, inihayag ni Antonia na siya ay may mataas na presyon ng dugo at nagkaroon ng stroke 2 taon nang nakakalipas, kaya't lalo pang naging mahirap ang sitwasyon para sa kanya. Ang kanyang mahinang kalusugan at kawalan ng kita ay nagpapahirap sa lahat. Tungkol naman sa pagkamatay ni Adriana, itinuturing ng mga pulis sa Miami na sanhi ito ng isang aksidenteng pagkalunod. Sa kabila ng mga haka-haka na hindi ito aksidente, walang ebidensyang nahanap ang mga otoridad na nagpapakita ng foul play. Isinara ang kaso sa parehong taon ng pangyayari at walang isinampang kaso laban sa sinuman. Bagamat lahat ng dumalo sa party ay nagsabing tumalon si Adriana ng paunang ulo at hindi na muling lumitaw, may ilan pa rin nagtatanong at nagdududa. Hindi naniniwala ang ina ni Adriana, pati ng iba pa mga followers sa kaso, na ito ay simpleng aksidente lamang. Kaya ano sa tingin mo ang nangyari kay Adriana? Iwan mo ang iyong opinyon sa comment section.